mukhang lumulubog po yung ratings ninyo. Nang ibig sabihin, hindi nagugusto sa mga pinagagawa ninyo. Yung sinasabi ninyong mapandin lang, mismong yung tatay ninyo yung nagsabi nang mag-announce kayo na tatakbo silang lahat. Si Maudigs, si Baste, tapos si Pulong. Sabi mo, tatakbong senador. Pero panlilin lang man lang pala yung inyong statement. So kayo ang mapanlin lang. Bakit? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nag full time na mga kababayan sa paninira si Inday. Mas malala pa kay Lenny. Wala kasing ginagawa. Mas okay pa nga si Lenny, mga kababayan nung panahon, may ginagawa kahit kunti. Pero si Inday, mga kababayan, wala nang ginagawa, naninira pa. At ang mas matindi, dinesignate niya yung sarili niya as, inappoint niya yung sarili niya as designated survivor na ang objective po, to make over. Di ba? Si Lenny noon, wala mang ganyan. Sige lang ang batikos noon ni Lenny, pero walang intention to destabilize the government. Pero ngayon, mas matindi, mga kababayan. At saka si Lenny noon, hindi back up ng China. Ito, mga kababayan, yung latest na statement na pinalabas ni Inday. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, VP Sara Duterte laments Philippines sorry state. We deserve better. Ang ibig niyang sabihin siguro, nang we deserve better po, siya yung mas magaling kaysa sa ating Pangulong Bongbong. Malabo po. Malabo pa sa sabaw ng pusit, mga kababayan. So yan po ang kanyang pinalabas. Official statement po siya. Mensahe para sa aking mga kapatid na Muslim. Office of the Vice President. Dito niya siniraan yung ating gobyerno as if may maganda siyang contribution. Naging parte siya ng administrasyon, mga kababayan ng Uniteam. Binigyan siya ng trabaho, ng assignment as DepEd Secretary. Hindi man niya nagawa yung trabaho. Ngayon, may lakas ng loob, mga kababayan. She's that girl na bumatiko sa ating gobyerno at sabihin, we deserve better. Kapal talaga niya, Mr. Maravillas. Talagang makapal. Anong karapatan mo na magsalita ng ganon? Na mismong kayo po, hindi ninyo nagawa yung assignment ninyo. At ngayon, sige lang ang kobra ninyo ng sweldo. At may reklamo pa na binawasan yung kanyang security. Yun pala, mga kababayan, may naiwan pang 400 na security personnel sa kanya. Yan po. At saka, yung gastos niya in 2 years sa kanyang security po, 500 million, more than 500 million, 500 million pesos. Yan po ang dapat na tuligsain, mga kababayan. Pero yung pamamahala ng ating gobyerno po, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang karapatan po si Inday at yung mga Duterte na magpuna. Tama po, mga kababayan. Yan ang sabi dito po sa balita ng Manila Bulletin ngayon. Vice President Sara Duterte criticized the government anew in a statement tackling the state of security, healthcare, infrastructure, and democracy in the Philippines, lamenting that Filipinos deserve better and not leaders who are traitors to their sworn duty. Madaling sabi, pinariringgan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang traidor. Ang traidor po, yung no comment sa West Philippine Sea issue, yun ang totoong traidor. Ito po yung full message niya. Basahin muna natin po. At isa-isahin natin, punto por punto natin na babasagin ang paninirang ito ni Inday sa ating administrasyon. So sabi diyan, Office of the Vice President, Republic of the Philippines, mensahe para sa aking mga kapatid na Muslim. Ginamit pang
platform yung mga Muslim. Sa aking mga kapatid na Muslim, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa aking mga kababayan na kabilang sa 6 na Muslim tribes mula sa Davao City. Maraming salamat sa aking mga kapatid na Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug para sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Introduction pa lang po, sablay na po. Selfies, pansarili lang niya, yung kaligtasan lang niya, mga kababayan, ang kanyang concern. Hindi pa makuntinto sa 400 na security niya na yung ginagastos pala, mga kababayan, in 2 years, ang ginastos po, more than $500 million pesos, sabi ni Atty. Gadon, based on records. May gana pang magreklamo, siya na yung may pinakang malaking security, mas malaki pa, mas marami pa kaysa sa ating Pangulong Bongbong. Walay pulong nga makahulagway sa akong pagpasalamat kaninyo. Hindi natin maintindihan kung ano yan. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Kung hindi mahalaga yung security mo, kaligtasan ng bansa iniisip mo, bakit ka nagrereklamo at walang tigil sa pambabatikos kay General Marbil ng inyong mga supporters, yung inyong mga nausog vloggers? Di ba? So iba yung sinasabi ninyo. Sa totoong pinapakita ninyo mismo at ng inyong mga kasama. Sabi niya, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamalaan at pagunlad ng bayan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Parang yung sinasabi po ninyo, mas nababagay pong sabihin habang nakaharap po kayo sa salamin. Walang katapatan. Mas matapat pa kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Laging may statement kayo pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaysa sa issue sa West Philippine Sea, no comment palagi. Yun ang malinaw po eh. Kaya mas maganda habang binabasa po ninyo ito, nakarap kayo sa salamin at dapat tinuturo ninyo yung sarili ninyo. Tama po? Sabi pa niya, ang Pilipinas bilang isang kapuluan, dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Mabuti nga sinabi ng ating Pangulo, ng Pilipinas wala man national master plan. Ang tanong, inamin ba yan ng inyong tatay? Anong ginawa ng inyong tatay doon sa budget para sa flood control? Amounting to 2.5 trillion. Di ba? 6 years yung inyong tatay na namuno sa ating bansa. Inubos yung panahon sa EJK, tukang-tukang. Anong resulta? Naharap kayo sa kaso sa ICC. Pero yung problema natin sa flood control, sa pagbaha, may ginawa kayong yung pamilya ninyo may ginawa na solusyon. Di ba wala? So ito ngayon ang sinusolusyonan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga yung ating Pangulo 1 hour ago. Sinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Agosto 7 ang Integrated Risk Reduction in Climate Change Adaptation Project 1 na may layuning pabilisin ang paghupa ng baha sa ilang munisipalidad sa Pampanga. Yan mismo sa inauguration ceremony sa Masantol, Pampanga, binigyan diin ni PBBM ang potensyal ng IDRR CCA 1 na isulong ang disaster resilience at pagandahin ang pamumuhay sa lalawigan. Nanawagan din ang Pangulo
sa mga residente at lokal na pamahalaan na magkiisa sa pagtugon sa pagbabaha sa bansa. Talibasa, wala kayong ginawa, mag-isip ng mga masasama ngayon after na kayo ay mag-resign as DepEd Secretary, mag-isip ng mga paninira. So, you are not updated sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Iyan o. Inauguration po ng flood control sa Pampanga. Kasi yung baha sa Manila po, galing sa Central Luzon, yung galing sa mga kabundukan ng Central Luzon, papuntang Bulacan, diretso sa Manila, tapos sa Laguna de Bay, ganon. Yan o, ginagawa ng ating Pangulo with Speaker Martin, o. O, di ba? Napakalinaw po. Kaya fake news kayo eh. O, yan, ang flood control project sa Central Luzon, sa Pampanga. Yan ang ating Pangulo na sinasabi ng mga kasama mo na bangag, malayong malayo ang itsura sa pagiging bangag. O, ikumpara ninyo, mga kababayan, sino ang malinaw na bangag? Ngiwi. Yan, tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Matikas, makisig yung itsura. Malayo dito. You see? Kaya walang maniwala po. Yan ba ang itsurang bangag? Kaya walang maniwala sa inyo. 16% na lang, mga kababayan, ang naniniwala sa mga Duterte. 36%. Mas lalong lumipad ang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong paninira po ninyo, Inday, hindi ito obra. Lalo itong magpapalubog sa inyong pabulusok ng ratings. Yan po, malinaw po sa sa survey ng Okta Research. 36 Marcos supporters. Yan, 36% ang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 16% na lang sa inyo. Yan Pro Marcos higit na mas marami kaysa DDS sa nilabas na Okta Research na survey noong June 29 to July 1. Nakitang mas marami ang mga Marcos supporters na may 36% kaysa sa mga DDS na 16% lamang. Kaya ituloy po lang yan na paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado, pagdating ng 2028, negative na po yung ratings ninyo. Ang lilipad ng ratings po, si Martin Romualdez kasi kasangga ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kayo, full-time sa paninira na. Malinaw na fake news po yung mga sinasabi ninyo. Hindi man po totoo. Sabi pa niya rito, ang Pilipinas may healthcare system. Dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastosing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes na paigtingin ay kukunan pa ng pundo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Nagagawa po ng issue si Inday. Ang Pilipinas may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio, that the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. Yan nga po ang rason kung bakit binawi yung 75 PNP personnel na nakadetail po sa inyo. Kasi unang-una, sabi ni PNP Director General Marbil, wala man kayong threat. Pero may 389 security personnel pa rin kayo or nearly 400 military and police officers. Sabi po ni General Marbil, you see, the country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba
Sablay na naman po si Inday. Kayo po ang sausaw ng sausaw sa issue na hindi man dapat ninyo pinakikialaman. Simula pa ng DepEd Secretary kayo. Kaya nga wala kayong achievement sa DepEd. Pagkatapos, noong kasagsagan ng Karina, lumipad kayo pa Germany. Hindi man lang pinagpaliban para sumaklolo sa mga lumubog sa baha. Tapos tahimik kayo sa mga gawain ninyo. yung Congress po, pwedeng sausawan ang lahat ng kasi may mga committee sila. Tulad ngayon, nag-iimbestiga sila tungkol sa Pogo, tungkol sa human rights violations ng tatay ninyo, sa issue ng droga, in aid of legislation, hindi yung in aid of destabilization, tulad ng ginawa ng kaalyado ninyong senador. Pagkatapos, hindi na ipinagpatuloy yung PDEA leaks investigation. Kasi imbes na madiin yung Pangulo, ang nadurog yung testigo ninyo, si Morales. You see? O ngayon may bago na naman kayong ginagamit ang nausog group ninyo, si Cathy Binag, sige ang panira. Kaya yung challenge natin kay Bato, ipatawag ninyo para mag-isa sa Senado. Tingnan natin kung tatayo yung kanyang testimonya. Di ba? Hindi yung pa-interview ng pa-interview, Carmarli ka. Tapos during the investigation ng PDEA leaks kay Morales, na hindi umayon yung script, inaway ni Bato si Marlica. Binanatan kasi ni Marlica si Bato kasi hindi umayon sa kanilang script. Yung pagtatanong ni Bato, nadurog po yung testigo. O ngayon kasama na ninyo sa rally-rally ng nausog. O ngayon, nang ipatigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Pogo, hindi na, wala nang mga nausog rallies. Sabi ng mga observers, nawala niya yung daloy ng pundo. Natigil yung daloy ng pundo. Sabi niya pa, ang Pilipinas ay may airport officials. Dapat na nagsusumikap na maabot ang adikaing magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat ng pasahero, lalong-lalo na ng pagdating sa kabataan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikom, bibig, ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masisilang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ang mga minor de edad. Ito yung kanyang sinasabi mga kababayan kasi may nag-share sa media ng kanyang picture na pumuposlit po outside of Philippine Area of Responsibility sa kasagsagan ng Bagyong Karina, kaya nagagalit siya. Public official po kayo. Dapat yung mga travel po ninyo, pribado po, alam ng mga mamamayang Pilipino kung saan kayo pupunta. Di ba? Bigla na lang kayong pumuslit. Kaya kayo nagagalit kasi nabuko kayo. Just in, Sara Duterte nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility. Parang bagyo. Kaya kayo nagagalit. Tapos pumunta pala kayo doon sa meeting ng nausog sa Germany. Di ba? So priority ninyo yung destabilization ng nausog sa Marcos administration kaysa sa kalagayan ng mga nalubog sa baha dahil sa bagyong si Karina. Huwag kami inday. Sabi pa niya, ang Pilipinas bilang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyanga tulad ng ICC. Tumitindig talaga po sa pag-imasok ng mga dayuhan tulad po ng China. Pero kayo po, di ba no comment kayo? Pagdating naman po sa ICC, may karapatan po yung ICC. Kasi yung investigasyon po,
na ginagawa, yung outside doon sa sa panahon, hindi outside, doon sa panahon kung saan member pa tayo ng ICC. So may karapatan sila na mag-imbestiga nung member pa tayo. Tama? At saka yung Interpol po, may obligasyon tayo sa Interpol. Paano yung ICC po? Sinik yung help ng Interpol. Ang sabi, yung Interpol yung magse-serve ng warrant of arrest. May obligasyon tayo sa Interpol. Hindi pa pwede nating i-compromise yung future natin dahil lang sa personal ninyong mga demands. Unang-una, kung hindi nagmalabis yung tatay ninyo po, di wala sanang problema kayong kinakarap ngayon. Pati yung inyong kaibigan si Pacquiao. So itong statement po ninyo, wala sa lugar. Mali. Sabi niya, mga kaigsuunan ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapandinlang para maupo sa pwesto. Ang lumulubog po, yung ratings ninyo, nang ibig sabihin, hindi nagugusto sa mga pinagagawa ninyo. Yung sinasabi ninyong mapandin lang, mismong yung tatay ninyo yung nagsabi nang mag-announce kayo na tatakbo silang lahat. Si Maudigs, si Baste, tapos si Pulong. Sabi mo, tatakbong senador. Pero panlilin lang man lang pala yung inyong statement. So kayo ang mapandin lang. Bakit? Mismo yung tatay ninyo nagsabi, maniwala ka man niyan kay Inday. Dinajamming ka lang anya niyan, dinajamming lang anya kayo niyan ng todo. Ano man gawin namin anya sa Senado? So ang ibig sabihin po, mismong yung tatay ninyo, hindi maniwala sa sabi ninyo na tatakbo silang lahat, tatlong Duterte. Madaling sabi, ang statement mo ninyo po, pandilin lang. Di ba? Nililin lang ninyo ang mga mamamayang Pilipino sa inyong mga pinapalabas na statement na mismong kinontra ng tatay ninyo. Sabi ng tatay ninyo, huwag maniwala sa'yo. Dinajamming mo lang. Madaling sabi, Inday, sinungaling ka, sabi ng tatay mo mismo. Madaling sabi, pari-parehas kayo. Kaya bulusok na po yung ratings ninyo. 16% na lang ang sumusuporta sa inyo po, sa pamilya ninyo. Nadala yung mga mamamayang Pilipino. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kumbinsido ang napakarami mga Pilipino. Tumaas pa, 36%. Sabi niya, pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya, at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Allahu Akbar, Shukran. Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Tama po, we deserve better po. Kaya ang dapat manatili yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng more than 6 years. Kung hindi pwede kasi yung ating Pangulong Bongbong, mag-expire ang term sa 2028, ang dapat po na mas magaling sa inyo po na sigurado kami, si Martin Romualdez. Kahit saang bagay sukatin po, pag kinumpare kayo ni Martin Romualdez, malayo kayong dalawa. Tama pa? Kayo nga, hindi ninyo maipaliwanag yung budget ninyo, pati yung confidential funds. Kaya nga hindi kayo hindi kayo nag-participate sa vice presidential debate kasi wala kayong kakayahan na sagutin yung mga katanungan ng mga panelists. So tama ka, we deserve better. So ang dapat po na gawin po ninyo, mag-resign na kayo po sa pagiging vice presidente kasi wala man kayong contribution. Sayang ng pasweldo ng mga mamamayang Filipino sa inyo. Lalo yung inyong security. Ang gastos ninyo in 2 years time pala, 500 million plus. Loging-logi ang ating mga mamamayan sa isang non-performing public official. Non-performing na siya. Ngayon, nanggugulo pa. Yan ang masaklap.
Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga tumaas yung kanyang ratings po. At kayo pabuloso kanyang ratings po. Ito ang ebidensya. Jobless rate down 3.1% in June. Kita ninyo, kumunti yung walang trabaho dito sa ating bansa po. 3.1% na lang in June from 4.1% in May and 4.5% in the same month last year. So nabawasan po ang mga walang trabaho. This translates to 1.62 million unemployed Filipinos or 490,000 less than May's figure of 2.11 million Filipinos. And in June 2023, 2.33 million yung dating walang trabaho. So, reflecting a year-on-year drop of 710,000 unemployed individuals. Tumaas na rin po ang employment rate which increased to 96.9% from 95.9% in May and 95.5% in the same month last year. So yung mga individuals, mga kababayan na may trabaho na, umabot na sa 50.28 million. Higher than last year's 48.84 million. And in May's 48.87 million. Kaya tahasan nating sinasabi, yung statement ni Inday po, false, baseless po, fake news. Dala lang ng kanyang ng kanyang galit, mga kababayan. Ang sinimula nito yung confidential funds na tinanggal. Doon nagsimula, mga kababayan. Pero ang ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, hindi niya pinapansin yung mga paninira ng mga Duterte, ng mga nausog. Lalo na ngayon, si Inday, hindi man yan sasagutin po kasi wala mang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi niya. Ever since, mula pa nung ka-unity siya, wala mang kakwenta-kwenta. Pag bumuka yung bibig ni Inday po, wala kang mapupulot na mabuti. Pati sa kanyang tatay at sa mga kaalyado niyang mga politiko, wala tayong mapupulot na mabuti sa kanila. Wala tayong papakinabangan sa kanila. Ang lumalabas sa kanila, puot at inggit, mga kababayan, sa ginagawa ng ating Pangulo. Kaya walang tigil na sila sa paninira. Ito yung ating Pangulo. Turnover ceremony of various operations and maintenance equipment sa NIA po. Kanina lang to, ina niyo, mga heavy equipment po siya. Napakarami. Yan ang ating presidente. Kasama siyempre Perme si Martin Romualdez at yung mga members ng cabinet and Congress. Yan po, mga trucks and mga heavy equipment. Yan turnover ceremony of various operations and maintenance equipment of the National Irrigation Administration, Global Construct City, Mexico, Pampanga. Kahapon pala to. Ay ngayon, August 7 pala ngayon. O di ba? Nakakatuwa, mga kababayan. Kaya masigabo ang pagsalubong sa kanya. Mainit at masigabong palakpakan palagi yung mga tao. Ang katuwang niya, si DA Secretary Laurel, tapos si Speaker Martin siyempre. Yan po, mga kababayan, turnover ng key. Thank you very much. Now, representing the beneficiaries from Mindanao, here to accept the key for the various equipment is Regional Manager Diosdado Rosales of NIA Region 12. Buong Pilipinas siya po, mga kababayan. Kaya lang yung turnover ginawa doon sa Mexico, Pampanga. Thank you, Mr. President, and congratulations to all our beneficiaries. Now we have Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. to introduce our guest of honor. Live galing po sa RTVM. President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan natin yung ating Pangulo. Maraming salamat sa ating kalihim Napakasipag. ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, sa iyong pagpakilala. Please magsiupo po tayo. Nandito rin po the House Speaker who was instrumental in Malayo making pong sure bangag. that the budget Tingnan niyo yung itsura, was napakakisig po. restored so that able to do this. Di ba, mga kababayan? At nagpasalamat tayo sa ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Andito rin, siyempre, kailangan natin batiin ang ating NIA Administrator, Engineer Eddie Guillen.
Andito rin po ang ating Pampanga Governor, Governor Delta is also here. And together with the Vice Governor, Vice Governor Nana Baby Pineda, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga, Mayor Redencio Gonzalez, and of course, ang talagang pinuntahan natin dito at kayo talaga ang magiging aming inaasahan na tutulong at gagamitin lahat itong mga gamit na ito at gagamitin para mas pagandahin ang ating irigasyon, ang ating patubig sa buong Pilipinas, ang ating mga Irrigators Association at ang ating farmers beneficiaries. My fellow workers in government, and of course, our partners in the private sector, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Today, we witnessed the turnover of the second tranche of the operations and maintenance equipment under the National Irrigation Administration 3-year refleeting program. Itong programang ito, this is a realization of our commitment to the efficient and effective functioning of our irrigation systems. This goes beyond the provisions of just the provisions of new machinery. It also empowers our NIA regional offices, the irrigators associations, our farmer beneficiaries to ensure the sustainability of our irrigation systems to avoid losses and to promote more efficient use of water resources that will in turn produce better and more crops. Last December 2023, we distributed 141 units of excavators amounting to an estimated 776 million pesos. That was the first tranche, turned over to the 17 NIA regional offices. Grabe Now, po. these Ang dami. equipments are now being used for the rehabilitation, preventive maintenance, and repair of irrigation facilities. Today, we distribute 148 units. of heavy 148? equipment, such as excavators, dump trucks, tractors with trailers to the NIA regional offices around the country. Tindi. By 2025, we will roll out the third tranche of equipment amounting to around 1 billion pesos. Kaya fake news si Inday po? Wala This eh. investment in our Nanira lang irrigation siya. infrastructure attests to our unwavering commitment to supporting the backbone of our economy, the agricultural sector. Through our refleeting program, we can instantly repair and build more irrigation facilities that were damaged by natural calamities, stand strong against the challenges of shifting climate change. It is Anong more walang important ginagawa now as sa many flood parts of the control? country are still recovering from the onslaught of Typhoon Karina and Buchoy. Of course, the provision of these machineries is just one of the NIA's efforts to ensure food security. Its bigger role is in the provision of water for crops through the construction and repair of irrigation facilities. Kita With ninyo? these machines and with this equipment to optimize our irrigation systems, the NIA has provided services to more than half of our national irrigation systems and communal irrigation systems. In areas where dam construction is not feasible or where there is a need to pump water to irrigate farmlands, the NIA has provided renewable energy-driven irrigation systems. We will not stop to find solutions that work for our farmers. We remain steadfast in our efforts to employ sustainable technologies to meet our irrigation needs. Sa ating mga magsasaka, saksi tayo ngayon sa isang bagong yugto sa pagsulong ng irigasyon at agrikultura sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Ating pinapalawig ang mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka at sa patubig. Pinapalakas ang ugnayan sa pagitan ng ating mga magsasaka at ng pamahalaan. At binibigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap at adhikay. Bilang kapalit, sana po
ay patuloy po kayong magpupursige upang paundarin ang inyong mga sakahan at nang sa gayon ay magbunga ng masaganang ani ang inyong mga pagsisikap. Tunay nga po na basta sama-sama, mapapatagumpay natin ang kahit anumang pagsubok. Sa ating pagkakaisa, lalo pa sa ating pagpapalakas ng sektor ng agrikultura para sa kinabukasan grabe. ng ating bansa. Nais ko rin na malaman ninyo ang kailanman hindi po namin kayo pababayaan. Yan ang presidente. Habang pinauunlad Malayo at si Digong ginagawa pa. nating moderno ang sektor ng agrikultura, hindi natin kinakalimutan Lalo at si Inday. iiwanan ang bawat magsasakang Pilipino. Malayo. Patuloy po tayong naghahanap ng mga solusyon upang mapabuti ang gawaing pagsasaka at mapataas ang inyong ani at ang inyong kita. Kaya tayo po ay magtulungan upang makamit ang isang maunlad Na at nausog, masaganang hindi bagong nakikipagtulungan. Pilipinas. Ayaw Maraming salamat po. Mabuhay ang ating Cooperate. mga magsasaka. Mabuhay Sige po lang, kayong panira. lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Hindi nila masiraan yung ating Pangulong Bongbong. Imbes na bumaba po yung ratings ng Pangulo, tumaas. Yung naninira po, yun ang bumulusok. Yan po, Okta Research. 36% Marcos. Supports Marcos. 16% na lang siya ang sumusuporta kay Inday. Sa mga Duterte, hindi mga lati. O ngayon, may latest na balita ngayon po. Nag-file ng panibagong kaso. Plunder yata to. Laban sa dating Pangulong Digong. Damay dito si Bongo yata. Si dating Senador Antonio Trillanes. Yan po mga kababayan. 1 hour ago pa lang. Trillanes files new plunder complaint versus Duterte go over frigate deal. Pakinggan natin mga kababayan yung interview sa kanya ng mainstream media. Through inquiry dito po yung nag-publish. Ayan po. I-play natin yung balita. Po, no? Nagbigay ng specifications ang Philippine Navy na kung ano ang kailangan nila na gamit. At ito ay dinaan sa bidding process. Pero nung nanalo na sa bidding, biglang iniiba nung kontratista yung mga nakalagay dun sa napag-usapan. At dahil sa kanilang mga contacts, no, in this particular case, si Bongo at si Duterte, ay pinilipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor dun sa private contractor. At nung nang pumalag yung Philippine Navy, in this case, yung dating flag officer in command, Admiral Mercado, ang ginawa ni Duterte, pinatanggal siya sa pwesto. At naglagay siya ng isang bata niya na opisyal na willing tanggapin yung anomalous na contract na yun. So yan po, yung plunder case. So ang mga respondents po, si dating Defense Secretary, Undersecretary Raimundo Ififante, former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, former Navy Chief Admiral Robert Epedrad, at 7 private individuals other than kay dating Presidente Digong saka kay Bongo. So, nagmula siya mga kababayan sa 16 billion frigate project which involved buying 2 state-of-the-art warship para sa ating Philippine Navy. It is started under the administration ni dating Pangulong Noynoy Aquino at nagpatuloy po under Duterte's leadership. The project faced controversy in late 2017 when then Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado was dismissed for posing for a specific brand for Combat Management Systems or CMS para dito sa frigates. These CMS were chosen by the Philippine Navy's Technical Working Group
Sabi po ni Trillanes, nagbigayan niya ng specifications ang Philippine Navy kung ano ang kailangan nila na gamit. Ito ay dinaanan niya sa bidding process, pero nung nanalo na sa bidding, biglang iniba ng kontratista yung mga nakalagay doon. Sa napag-usapan, sabi po ni Trillanes, puwersahan niya ni Duterte yung Philippine Navy na i-accept yung pagbabago sa kontrata. At nung pumalag yung Philippine Navy, in this case, yung dating flag officer in command, si Vice Admiral Ronald Mercado Anya, ang ginawa ni Duterte, pinatanggal niya sa pwesto. Si Mercado, pinalitan ni Impidrad, who promptly approved the alleged illegal changes in the contract, bringing the additional billions in profit to the private contractor. Pumatong daw po ng matindi, 1 billion pa yata, mga kababayan. Sa duda, mga kababayan, sa nangyari, and based sa mga ebidensya na presidenta, kasama sa presidenta, sa pag-file ng asunto, may mga kumita ng bilyon. Alam na this, mga kababayan. Kaya nag-file ngayon ng plunder case kay Digong at kay Bongo, kasama yung iba pa, sa Osgado, itong si dating Senador Trillanes. Ghost intervention was confirmed by Duterte during his 2019 State of the Nation address, saying that he instructed Go to intervene in the frigate project. Kaya, mga kababayan, final na niya po yung kaso. Ngayon pa lang po sa Department of Justice. So, hintayin natin yung mga developments ng mga balitang yan, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Dumami na po yung mga foreigners. So, mga taga-Denmark po sila. Di ba? Yan, mga kababayan, yung aming mga pugi na mga, tawag dito, mga clients, umaarte-arte sila. Ito naman po, mga British tourist sila. Ito, Indian National. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries niyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Good Sheep Berry. Yung Good Sheep Berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.